feeling nasa. Let me tell you something about myself. Okay? Kaya nga po nung sinabi ko dati, wala po din sa mga nakakakilala sa akin. Alam po nila na nature ko na talaga, na mahihain po talaga ako. Ayan, actually, dati po yun. Ayan. And I think that, no, na, I think that na siniliver na po ako ni Lord doon. Kasi sabi ni Lord sa akin noon na, ano kita gagamitin kung hindi ka magsasalita? Ayan. Ano kita gagamitin kung bigla ka nalang maninigas sa harap? Alam mo yun? Kasi sabi po talaga, hindi mo ako makapagsalita sa harap ng maraming tao. But please God na, God already rescued me from that. And I believe, sabi ko nga po, tanungin ko po kayo ngayon ulit, sino po yung inaamin nila na mahihain sila dati? Magtas na kamay. Ayan. Kaya po ngayon, hindi na po kayo mahihain kasi nagtaas na kayo ng kamay. Amen po. Ayan. Okay, siguro lang po kayo shortly kung ano po yung testimony ko. Siguro, it was 3 years ago, no? Actually, I was attending Wildfire po from second year high school po ako. And now I am already going on 4th year college. And dati, nung high school po ako, ayan, attend ako, hindi, wow, ganda ng banda, gano'n, ang ganda ng lights, ganyan. And, yun, may, wala. Okay, yeah. Kasi po kasi, parang hindi ko siya tinitake seriously. I did not talk that seriously na parang, okay yan, this Saturday, meron naman, pwedeng pumunta ako, pwedeng hindi naman mawawala yan. And then, suddenly, actually it took me 3 years before ko talaga na-realize na God was calling me already. Yan. One time po, sino po yung may alam ng Midcamp dito, mag-gusto kamay? Ay, imagine nyo na. Midcamp po sa Maiden 7 and 29. Tama po kayo. Ayun, at the night before po nung youth camp, yan po biglang nag-text sa akin. And sabi niya ganyan, alam mo ka sa youth camp, sabi niya, meron nang nag-sponsor sa'yo. Sabi niya gano'n. Parang nagtaka, sino yung mag-sponsor lang, hindi naman ako kilala din sa gano'n. Parang, kasi I was just a regular attender. Ayan. And again, parang personally kasi, ayoko naman rin sa mga feeling ko, ay, wala naman akong kilala doon, baka ma-open lang ako, ganyan. Baka, tapos, in-excuse ko pangalan yung about sa school ko, or hindi ang papayagan ng parents. Pero, where in fact, sa sarili ko, alam ko na, kahit saan ako pumunta ako, payagan naman ako. Parang I was trying to escape God, o kahit na alam ko na, kasi Lord na yung tumatawag sa akin. And then, I was, parang nagulis ako, walang interview, parang na-struck ako, gano'n sa ginagot nung sa akin. Sabi niya kasi sa akin na kung gusto ko naman daw, sabi niya, maraming daw paraan. Sabi niya. Pero kung ayaw ko talaga, maraming dahilan. So, pero I was glad no, na nakasama po ako dun sa youth camp na yun. And I believe that is one example na kahit gaano pa natin takasan si Lord, kahit gaano pa natin siya i-reject for many times, I believe that He will always be there, willing to rescue us again, again, and again. Amen po. So, today, let me now exhort to you the subject, the rescuing power of God. Yan. Who believes in God? Say fire. Who believes in God? Say fire. Yan. Sige, pwede na yun. Yan. Isa na po sa mga bagay na talagang napiplease natin si Lord is whenever we admit that we cannot do it alone. Amen po. Kasi hindi ba, matutuwa si Lord kapag, alam niyo yun, parang nagyayabang tayo na, hey Lord, kaya mo naman ito eh. Hindi na lang ako mag-pray, kaya ko naman ito eh. Di ba? O kaya, hindi na lang po akong magbabasa ng Bible, Lord, kasi alam ko naman po yung gagawin ko. And may nakapagsabi na walang ganun.
I believe po, one of the greatest pleasures of God, isang bagay talaga na kinakatuwa niya. Whenever yung mga anak niya are in need of help, diba? Are in need of help, they are willing to be rescued by God. Amen po? Again, I believe it's a sign of humility. And God honors the humble. Amen po? Ayan. Sabi nga, ano po daw ba yung meaning ng rescue? Ayan, yun lang. Nung nag-research ko ako, sabi niya ganyan, to liberate, to recover, or to redeem, ganun. Hindi ko alam, baka meron i-restore sa inyo si Lord. Ayan, baka yung sinasabing rescue, or pwedeng may marirecover, meron kayong marirecover, or mapapadaya kayo. Amen po. Ayan. Hindi ko po alam ngayon kung personally, I know every one of you meron po kayong pinagdadaanan ngayon. Ayan, kasi wala po kayong problema, mas problemahin niyo po yun. Kasi parang hindi na normal, di ba? Ayan, mag-isip-isip, meron pa dito, meron. Ayan. Kasi nga po, isang may po sa akin ni Lord, yung rescuing power niya is, si Lord daw po, He is the best lifeguard. Yan. He can rescue us whenever we are sinking to our problems. Fire po ba? Meron pa. God is the best fireman. Yan. He can save you from the fiery attacks of the enemy. Amen po? Yan. Baka pala sinusunog ka na ng kalaban, kailangan ng bumbero. Amen po? And then lastly, God is the best superhero. Ayan, magaling po siya kay Superman. Magaling po siya kay Batman. Sino ba yung Superingo? Ganyan. Mas magaling pa siya doon. Yung audible na daw. God is the best superhero because before mo pa siya kinailangan, naghihintay na siya doon. Willing to rescue you whenever we ask for help. Kaya mo ba? Sabi, pwede kong basahin natin yung sa Zephaniah 3 verse 17. Yes. Sabi dito, the Lord your God is with you. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord your God is with you. The Lord your God is with you. He is mighty to save. Zephaniah 3:17. Sabi po dito, the Lord your God is with you. He is mighty to save. Kagaya nga po nung kinanta natin kanina, if we just believe in the power of God, He is always willing to save you. He is so mighty to save you. And then sabi pa po sa Isaiah 63 verse 1, it is I, the Lord, announcing your salvation.